Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali muna kitang yayayain na makisabay sa damdamin ng kwentong ito. Habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Gabi man sa Maynila, madaling araw sa probinsya, o tanghali sa ibang bansa. Gusto kong malaman kung saan ka nakikiramay sa ating bida. Halika na, simulan na natin ang isang kwentong unti-unting sisikip ang dibdib mo sa bawat pangyayari. Hindi ipinamanak si Lyris Valenia na may gintong kutsara sa bibig. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Bicol, sa bahay na yero ang bubong at pawis ang puhunan sa bawat araw. Ang kanyang ama na si Ramon Valenia ay dating mekaniko sa terminal ng bus, habang ang kanyang ina na si Elisa ay tahimik na nagtatahi ng mga uniforme ng mga estudyante para may pandagdag sa gastusin. Mula pagkabata, natutunan na ni Lyris na ang kaginhawaan ay hindi hinihingi. Pinanghihirapan iyon, minsan pa nga ay ipinaglalaban. Hindi siya kagaya ng ibang dalagang mahilig sa luho at ingay ng barkada. Tahimik si Lyris, mahinhin magsalita, ngunit may talim ang isip. Sa paaralan, siya ang tipo ng estudyanteng hindi kailangang magyabang dahil ang grado na mismo ang nagsasalita para sa kanya. Sa kolehiyo, nakakuha siya ng scholarship sa Maynila. Doon niya unang nasilayan ang malaking agwat ng mundo ng mga may kaya at mga tulad niyang sanay magbaon ng kanin at itlog habang naglalakad papuntang klase para makatipid sa pamasahe. Sa Maynila rin niya unang nakilala si Gabriel Sarmiento. Hindi iyon engkantadong pagkikita gaya ng sa mga pelikula. Walang nahulog na libro, walang mabagal na tugtog at lalong walang unan. Nagkakilala sila sa isang legal aid event sa universidad kung saan voluntaryong tumutulong si Gabriel, isang batang abogado mula sa kilalang pamilya ng Sarmiento. Noon, ang tingin ni Lyris sa kanya ay isa lamang maayos manamit na lalaking marunong ngumiti at marunong makinig. Ngunit para kay Gabriel, tila may kakaibang katahimikan kay Lyris na humatak sa kanya pabalik-balik. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Gabriel isang gabi habang sabay silang nag-aayos ng mga papel matapos ang event. Napapagod, simpleng sagot ni Lyris habang tinatali ang mga folder, pero mas nakakapagod ang walang pangarap. Napatingin si Gabriel sa kanya, kaya pala iba ka. Bakit? Ano ba ang sanay mong nakikita? Mga taong magaling magsalita, sagot niya. Ikaw kasi, parang hindi mo kailangang magpasikat para mapansin. Napayuko na lang si Lyris. Hindi siya sanay sa ganong klase ng papuri. Ngunit mula noon, unti-unting dumalas ang pag-uusap nila. Sa cafeteria, sa labas ng campus, minsan sa simpleng tawag sa gabi. Si Gabriel ang unang lalaking magparamdam kay Lyris na pwedeng may taong pumili sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil tunay siyang nakikita. Nang ligawan siya ni Gabriel, nag-alinlangan pa siya nung una. Kilala na niya ang apelidong Sarmiento sa diaryo at telebisyon, mga negosyante, mga abogado, mga taong hindi bumababa sa karaniwang antas ng buhay. Ngulit pursigido si Gabriel. Dinadalhan niya sa kape kapag nagpupuyat siya sa review. Sinusundo siya matapos ang mahabang klase. At higit sa lahat, paulit-ulit niyang sinasabi kay Lyris ang pangakong noon ay pinaniwalaan niya ng buong buo. Kahit ano pang sabihin nila sa bahay, ikangwang gusto ko. At naniwala si Lyris doon. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatasa niya ng board exam para sa teaching certification na kinuha niya bilang praktikal na fallback at habang naghahanap pa lang ng matatag na trabaho, inimbitahan siya ni Gabriel na makilala ang pamilya nito. Doon unang nagbago ang ihip ng hangin. Tinanggap siya sa malaking mansyon ng mga Sarmiento sa Quezon City na parang panauhing pwedeng paalisin anumang oras. Si Doña Celestina Sarmiento, ang ina ni Gabriel, ay nakaupo noon sa malapad na sala ng tuwid ang likod at malamig ang mga mata na tila sanay humusga bago pa man may magsalita. Nakasuot siya ng mamahaling seda at hawak ang tsaa na parang halos ga ang paghigop niya ay may kasamang pagmamataas. Ikaw ba si Lyris? Tanong nito, hindi man lang numiniti. Opo, magalang na sagot ng dalaga. Magandang hapon po. Mukha kang tahimik, sabi ni Celestina, saka siya sinukat mula ulo hanggang paa. Tahimik din ba ang pamilya mo?
Bago pa nakasagot si Lyris, narinig niya ang mahinong tawa ng hipag ni Gabriel na si Veronique Sarmiento Ledesma na nooy nakasandal sa gilid ng piano habang tinaglalaroan ng hawak na wine glass. "Mama, wag mo nang takutin agad. Kunwari biro nito. Baka mabigla si Lyris sa paraan natin dito." Ngunit dama ni Lyris na hindi biro ang tono. Hindi iyon pagtanggap, hindi iyon simpleng pag-uusisa. Isa iyong tahimik na paalala na hindi siya kabilang sa mundong iyon. Sa kabila ng lahat, itinuloy pa rin ni Gabriel ang relasyon nila. Nang mag-propose siya, walang engranding fireworks. Tahimik lang sa isang simbahan matapos silang magsindi ng kandila. Sa harap ng altar, habang nanginginig ang boses ni Gabriel at hawak ang maliit na kahon ng singsing, napaiyak si Lyris. Hindi dahil sa ginto, hindi dahil sa halaga, kundi dahil naniwala siyang may isang lalaking handang piliin siya sa kabila ng lahat. Pero ang pagpasok sa kasal ay hindi pala katulad ng pagpasok sa pangarap. Nung una, maganda ang simula. Marangya ang kasal. Dumalo ang mga kilalang tao, nakasuot ng mamahaling bestida si Lyris. Ngunit sa kabila ng lahat ng ilaw at bulaklak, may kung anong lamig na nakadikit sa buong okasyon. Si Celestina ay abala sa pag-asikaso sa mga bisita, ngunit hindi man lang nito hinawakan ng kamay ng bagong manunugang. Si Veronique naman ay abala sa pagpapakilala sa iba, ngunit ni minsan ay hindi niya ipinagmalaki si Lyris bilang kapamilya. Pagkatapos ng kasal, sa mansyon na tumira ang mag-asawa. Doon nagsimulang maramdaman ni Lyris na ang marangyang bahay ay hindi tahanan, kundi entabladong kailangan niyang pagtiisan araw-araw. Sa umaga, gigising siya sa tunog ng magayabag ng mga katulong at driver. Makakasalubong niya sa kusina si Aling Belen, ang kusinerang mabait ang muka, ngulit halatang takot magsalita ng marami. Madalas ay ito lang ang palihim na nag-aabot kay Lyris ng ngiti. "Ma'am, kumain po muna kayo," mahinang sabi ni Aling Belen isang umaga. "Wala pa si Gabriel?" tanong ni Lyris. "Maaga pong umalis, may meeting daw." Iyon ang karaniwang sagot. Meeting, kliyente, dinner, hearing, parang ang trabaho ni Gabriel ang naging ikatlong taong nakikitila sa pagitan nilang mag-asawa. Sa tanghali naman, kung minsan ay madadatnan niya si Celestina sa lanay, nakikipagtsa sa matilik nitong kaibigang si Myrna Villaflor, isang babaeng palaging matingkad ang lipstick at mas matingkad pa ang dila. "Celestina, sayang talaga si Cerisa." Isang beses ay rinig ni Lyris ang bulong ni Myrna habang paparating siya dala ang tray ng merienda na kusa niyang tinulungang ihain. Elegante, edukada, kilala ang pamilya. Ewan ko ba sa mga anak natin, minsan napipili nila ang kakaiba. Hindi agad sumagot si Celestina, ngumit sapat na ang isang melamig nitong sulyat kay Lyris para maramdaman niyang siya ang tinutukoy. Sa hapon naman, madalas siyang makadaan sa garahe at makasabay si Mang Doro, ang driver ni Celestina. Isa itong tahimik na matanda na parang maraming alam, ngunit piniling itikom ang bibig para manatili sa trabaho. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Minsang tanong nito habang papasok siya sa sasakyan para sunduin si Gabriel sa opisina. "Bakit mo natanong, Mang Doro?" "Wala po, napansin ko lang parang lagi kayong mag-isa dito." Napangiti si Lyris, ngunit malungkot iyon. "Sanay naman ako." Ngunit hindi siya sanay. Hindi talaga. Pagsapit ng unang taon ng kasal, ramdam na niyang may mga pader na unti-unting tumataas sa pagitan nila ni Gabriel. Hindi naman siya sumisigaw, hindi ito nananakit, ngunit may mga sakit na mas tahimik at mas malalim. Yung tipong sa bawat pagkakataong hindi ka ipinagtatanggol, unti-unti kang nababawasan. "Mama, pwede namang sa amin na lang manggaling ang desisyon." Minsang narinig ni Lyris na sabi ni Gabriel kung mapag-uusapan ang plano nilang lumipat sa sariling kondo. Ngunit mabilis siyang sinagot ni Celestina. "Habang hindi pa kayo matatag, dito muna kayo. Ayokong may masabi ang tao na pinabayaan ko ang anak ko." Ang anak ko, hindi kayo, hindi inyong mag-asawa. Laging si Gabriel lamang ang sentro ng pagmamahal at proteksyon. Si Lyris ay nakadikit lang sa pangalan nito at madaling tanggalin kapag ginusto ng pamilya. Makalipas ang 2 taon, mas lalong lumalim ang tensyon. Nagsimula ng maingay na pag-usapan sa pamilya ang hindi pa nila pagkakaroon ng anak. Sa tuwing may handaan at nandoon si Veronique kasama ang 2 nitong makukulit na anak, laging may pahaging na hindi nawawala.
Ate Lyris, kailan ka ba magbimini ng apo kay Mama? Minsang nakangiti, ngulit matalim na sabi ni Veronique habang pinupunasan ng bibig ng bunso niyang si Tadeo. Sayang naman ang lahi! Tahimik na napahigpit lang si Lyris sa hawak niyang baso ng juice. Sinubukan niya. Diyos ang nakakaalam kung gaano niya sinubukan. Nagpa-check up siya, uminom ng bitamina, nagdasal ng todo, umiyak sa banyo ng palihim sa tuwing magkakaroon siya at muling mawawala ang pag-asa. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ni minsan ay hindi niya narinig kay Gabriel ang buong lakas na pagtatanggol na matagal na niyang hinihintay. Hayaan mo na si Mama, iyon lang ang lagi nitong sinasabi. Ganun lang talaga siya. Ganun lang talaga siya. Iyon ang linyang paulit-ulit na ipinainom kay Lyris hanggang sa lason na ang dating. Unti-unti niyang napansin na pati sa mga dokumentong ipinapahawak sa kanya, sa mga desisyong ginagawa sa bahay, at sa mga simpleng pagtitipon, wala siyang tunay na boses. Para siyang magandang figura lamang sa loob ng mansyon, nakikita, ngunit hindi pinakikinggan. Isang gabi, habang umuulan sa labas at tahimik ang buong bahay, bumaba si Lyris para uminom ng tubig. Sa pagdaan niya malapit sa garahe, may narinig siyang mabibigat na boses. Boses iyon ni Doña Celestina. Hindi na pwedeng patagalin ito, Gabriel. Napahinto si Lyris sa dilim. Mama, hindi ngayon. Mahina ngunit halatang tensyonado ang boses ni Gabriel. Kailan pa? Habang tumatagal, lalo lang nagiging komplikado. Mas maayos nang matapos ito bago masira ang pangalan ng pamilya. Nanlamig ang mga kamay ni Lyris. At anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Gabriel. Konting panahon na lang, maaayos na paghihiwalay, walang eskandalo, walang ingay. Kaysa naman habang buhay kang nakatali sa maling desisyon. Parang may kung anong pumutok sa loob ng dibdib ni Lyris. Hindi siya umiyak, hindi siya gumawa ng ingay, ngunit sa unang pagkakataon, may malinaw na katotohanang tumama sa kanya. Sa bahay na iyon, hindi siya asawa. Isa siyang pagkakamaling gusto ng burahin. Tahimik siyang umatras, bumalik sa kanilang silid at naupo sa gilid ng kama. Sa paligid niya ay mamahaling muebles, malambot na kurtina at mga ilaw na pino ang sinag. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman niyang mas masikip pa ang kwartong iyon kaysa sa lumang bahay nilang yari sa yero sa Bicol. At doon nagsimula ang mabuo sa puso ni Lyris ang unang tunay na takot, na baka ang pag-ibig na ipinaglaban niya noon ay matagal nang namatay, at ang tanging hindi palang nakakaalam ay siya. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka ulit na makisabay sa bigat ng damdamin ng ating bida. Habang pinakikinggan mo ang pagpapatuloy ng kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap makinig kapag alam mong may mga kapwa kang nakikiramdam sa bawat sakit, kaba, at lihim na unti-unting nabubunyag. Halika, dumako na tayo sa pagpapatuloy ng kwento. Hindi nakatulog si Lyris nang gabing marinig niya sa garahe ang usapan ni na Gabriel at Doña Celestina. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga katagang mas maayos na paghihiwalay at maling desisyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa malaking salamin sa tapat nila. Doon niya nasilayan ng sarili, nakasuot ng mamahaling pantulog, nasa loob ng kwartong maraming babae ang mangangarap mapasa kanila, ngunit ang mga mata niya ay pagod na. Hindi iyon mukha ng isang babaeng minamahal. Mukha iyon ng isang babaeng matagal nang unti-unting nawawala. Nang buksan ang pinto at pumasok si Gabriel, hindi agad nagsalita si Lyris. Hinubod ng lalaki ang coat nito at inilapag sa upuan. Tila pagod, tila abala, tila may iniisip. Mulit wala sa mukha nito ang takot o pagkabigla na inaasahan ni Lyris mula sa isang asawa na dapat ay may tinatagong mabigat na usapan. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Gabriel habang niluluwagan ng kurbata. May narinig ako sa garahe. Diretso ngulit mahina ang boses ni Lyris. Napahinto si Gabriel. Sandali itong hindi kumibo. Anong narinig mo? Na gusto na ni mama mo ng maayos na paghihiwalay. Humarap siya rito.
at na tingin niya mali akong desisyon. Mabilis na umiwas ng tingin si Gabriel. Umupo ito sa gilid ng kama ngulit hindi siya sinulyapan agad. Lyris, galit lang si Mama. Alam mo namang kung magsalita siya. Hindi, putol niya. Sa unang pagkakataon ay may tumigas sa tono niya. Huwag mong sabihing galit lang siya. Malinaw ang narinig ko. Mas gusto niyang mawala ako sa buhay mo. Humugot ng malalim na hininga si Gabriel. Ayoko ng gulo. Napatawa si Lyris, ngunit walang saya sa tunog na yon. Ayaw mo ng gulo? Gabriel, ako ang asawa mo. Hindi ako chismis sa opisina. Hindi ako usaping pwedeng palampasin kasi ayaw mong ma-stress. Tahimik lang si Gabriel. At sa katahimikang iyon, marang lalo pang lumakas ang sagot na ayaw nitong ibigay. Sabihin mo nga sa akin, mariing ka ni Lyris, kung gusto mo pa ba ako rito? Muli siyang hindi sinagot ng diretsyo ng lalaki. Pagod lang tayo pareho, mahinang sabi nito. Napakaraming pressure, sa bahay, sa trabaho. Hindi yan ang tinanong ko. Ngulit muli, katahimikan ang ibinigay ni Gabriel. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos si Lyris na parang may manipis na yelong inaapakan. Hindi siya nagwala, hindi siya nag-eskandalo, ngunit mas naging mapagmatsyag siya. Lahat ng kilis sa bahay, lahat ng tingin ni Celestina, lahat ng bulungan ni Veronique, para nang may ibang kahulugan. Isang umaga, nadatnan niya si Doña Celestina sa dining area kasama si Veronique. Pareho silang bihis na bihis, tila may pupuntahang brunch o meeting sa charity board. Ngulit nang makita si Lyris na papalapit, kapwa sila natahimik. Good morning po, magalang na sabi ni Lyris. Morning, malamig na sagot ni Veronique saka humigop ng kape. Tinignan siya ni Celestina mula ulo hanggang paa. May ipapadala akong ilang papeles mamaya. Mga routine matters lang sa bahay at sa ilang property transfers. Pipirmahan mo. Anong mga papeles po iyon? Maingat na tanong ni Lyris. Administrative matters, mabilis na sagot ni Celestina. Hindi mo kailangang isipin ng malalim. Dati pa itong napag-usapan. Napansin ni Lyris na sumulyap si Veronique sa ina nito. At sa sulyapang iyon ay may kung anong pagkakaunawa na hindi kasama si Lyris. Mas mabuti sigurong basahin ko muna ng mabuti, sabi ni Lyris. Dahan-dahang ibinaba ni Celestina ang tasa. Natural, hindi naman kita pinapirmahan ng makapikit. Sandali itong ngumiti, ngunit malamig pa rin ang mata. Pero sana matuto kang magtiwala sa pamilyang tumanggap sa'yo. Tumama iyon ng masakit dahil alam ni Lyris na kasinungalingan ang huling bahagi ng pangungusap. Pagsapit ng tanghali, may dalang folder si Nika Uson, ang sekretary ni Gabriel na ipinatawag umano para ihatid ang mga dokumento. Maayos manamit si Nika, laging magalang, ngunit may paninigas sa kilos sa tuwing kaharap si Lyris na parabang may gustong sabihin ngunit hindi pwedeng sabihin. Ma'am Lyris, bungad nito habang iniaabot ang folder. Pinadadala po ito ni Attorney Gabriel. Sabi po para maasikaso agad. Nasaan siya? Nasa firm pa po, may hearing daw at meeting pagkatapos. Muli na namang wala si Gabriel sa mismong panahon kailangan siya. Dinala ni Lyris ang folder sa kanilang kwarto at isa-isang binuklat ang mga laman niyon. May mga pahinang puno ng legal terms, mga authorization forms, ilang pahinang may kinalaman sa bank signatories, at mga dokumentong tila tumutukoy sa ilang townhouses at isang maliit na commercial lot sa Pasig. May ilang bahagi ron na parang siya ang temporary signatory o tila siya ang pinapahintulutang kumatawan sa ilang hawak na ari-arian ng pamilya. Napakunotno siya, hindi ito ordinaryong administrative matters lamang. Bandang hapon, tinawagan niya si Gabriel. Hello? Malamig ngulit pagod ang boses nito. Bakit ako pipirma sa mga property documents? Sandaling katahimikan. Formalities lang yon. Anong formalities? Bakit nakapangalan sa akin ang ilang authorization at bakit may ilang transfer clause na hindi mo ipinaliwanag sa akin dati? Lyris, nasa meeting ako. At ako naman, nasa gitna ng buhay na parang unti-unting tinatanggalan ng karapatang maintindihan ang mga nangyayari sa paligid ko. Narinig niyang bumuntong hininga si Gabriel. Trust me. Napapikit si Lyris. Iyon na naman. Trust me. Hindi paliwanag, hindi katotohanan, hindi paninindigan. Puro tiwala ang hinihingi habang parami ng parami ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig at nadatnan si Aling Belen na naghihiwa ng prutas para sa almusal kinabukasan. Tahimik ang kusina
At sa unang pagkakataon ay si Lyris ang kusang nagtanong. Aling Belen, matagal ka na dito, di ba? Opo, ma'am. 18 na pong taon. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Natigilan ng matanda. Hindi agad sumagot. Tumingin muna ito sa pintuan saka sa bintana na para bang baka may makarinig. Ma'am, mahinang sabi nito. Hindi ko po alam ang lahat. Pero may mga bagay sa bahay na mas mabuting binabasa munang ng mabuti bago pinipirmahan. Parang may kumalabit sa dibdib ni Lyris. May alam ba kayong tungkol sa mga papeles? Wala po akong ebidensya. Mabilis na sagot ni Aling Belen. Pero may mga panahon pong pinag-uusapan ni na Donya at ni Ma'am Veronique ang pangalan nyo. Minsan po parang kayo ang sentro ng plano niya kahit wala kayo sa silid. Bago pa may madugtong si Lyris, may narinig silang yabag. Mabilis na natahimik si Aling Belen at binalik ang tingin sa hinihiwang mansanas. Si Veronique iyon. Ay, nandito ka pala, Lyris, sabi nito, ngiting formal ngunit may matalim na gilid. Late ka pagising. Ingat ka, baka masira ang balat mo sa stress. Masisira yata talaga, tugon ni Lyris, kapag laging may itinatago sa iyo ang mga tao sa paligid mo. Sandaling nanigas ang mukha ni Veronica, ngunit agad itong nakabawi. Naku, napakadramatic mo naman. Kaya kahirap makisama dito eh. Lahat pinapalaki mo. Hindi ako ang gumagawa ng problema, Ate Veronica. Ang problema, ako ang laging ginagawang bulag. Ngumiti si Veronica ngulit malinaw ang inis sa mata nito. Magandang mag-ingat sa mga paratang, lalo na kapag nakikitira ka lang. Tumama na naman ang salitang iyon, nakikitira ka lang. Pagkaalis ni Veronica, matagal na nakatayo si Lyris sa kusina. Kung dati ay kaya pa niyang kumbinsihin ang sariling baka may pag-asa pang maayos ang lahat, unti-unti nang napapalitan iyon ng isa pang pakiramdam na baka matagal na talaga siyang dinidiktahan, inilalagay sa posisyong mahina at inihahanda sa kung anong pagbagsak na hindi niya palubos na nakikita. Kinabukasan, nagpasya siyang lumabas mag-isa. Pumunta siya sa lumang simbahang malapit sa University District kung saan minsan silang nagkita ni Gabriel sa mga panahong wala pang kasal, wala pang mansyon, at wala pang mga matang laging nakamasid sa bawat kilos niya. Umupo siya sa pinakahuling bangko at tahimik na umiyak. Hindi malakas, hindi maririnig ng lahat. Yung tipong pigil na pigil dahil kahit sa pag-iyak ay tila natuto na siyang magtipid. Maya-maya, may umupo sa kabilang dulo ng bangko. Paglingon niya, nakita niya si Mariel Anzures, dati niyang kaibigang kaklase na matagal na niyang hindi nakakausap. Lyris? Gulat nitong sabi. Ikaw ba yan? Napahid agad siya ng luha. Mariel. Nagkumustahan sila. Mula sa simpleng kamustahan ay napunta sa mahabang usapan sa maliit na kafe sa tapat ng simbahan. Doon muling nakahinga ng normal si Lyris. Walang pilit, walang sarkasmo, walang panghuhusga. Ang payat mo, prangkang sabi ni Mariel, at wag mong sabihing okay ka kasi kilala kita. Napangiti ng bahagya si Lyris. Hindi ako okay. May ginagawa ba sila sa'yo? Napatingin siya sa labas ng bintana. Dumadaan ang mga tao, mga estudyante, mga jeep, mga ordinaryong buhay na biglang naalala niyang dati rin niyang mundo. Hindi nila ako sinasaktan sa paraang kita ng mata. Pero pakiramdam ko unti-unti nilang binubura ako. Natahimik si Mariel. May kopya ka ba ng mga papeles na pinapapirma sa'yo? Meron. Basahin mo ng mabuti. At kung gusto mo, may kilala akong pwedeng sumilip kahit hindi pa legal na laban agad. Hindi mo kailangang lumaban ngayon, pero huwag kang papasok sa gera nang walang alam. Pag-uwi ni Lyris sa mansyon, bit-bit niya hindi lamang ang folder kundi ang bagong pakiramdam na hindi siya lubos na nag-iisa. Ngunit hindi iyon sapat para patahimikin ang mga pangyayari sa bahay. Ilang araw matapos iyon, dumating ang family accountant na si Basilio Cue sa mansyon. Nakita siya ni Lyris mula sa landing ng hagdan, may hawak na briefcase at halatang balisa. Pumasok ito sa study room ni Celestina at maya-maya pa'y dumating rin si Gabriel. Nakakandado ang pinto, mulit may mga boses na tumatagos. Hindi na dapat ipinagpapaliban ito, madiing sabi ni Celestina. May proseso,
sagot ni Basilio. Kailangan malinaw ang timing. Mas lalong delikado kapag tumagal, singit ni Veronique. Napatigda si Lyris. Hindi malinaw ang lahat ng salita, ngunit malinaw ang pakiramdam. May pinaplano silang lahat at kasama roon ang pangalan niya. Kinagabihan, hinarap niya si Gabriel sa loob ng kwarto. May itatanong ako at gusto kong sagutin mo ng diretsyo, sabi niya habang nakatayo sa paanan ng kama. May plano ba kayong ipapirma sa akin na may kinalaman sa paghihiwalay natin? Biglang tumingin sa kanya si Gabriel. Saan mo nakuha yan? Sa pananahimik mo, sa mga papel, sa mga bulong sa bahay, sa tingin ng pamilya mo sa akin na parang bagahe akong kailangang alisin. Lumapit si Gabriel, ngunit hindi para yakapin siya, tila para pakalmahin lang ang sitwasyon. Hindi pa ito ang oras para pag-usapan. Kung hindi ngayon, kailan? Nanginginig na ang boses ni Lyris. Kapag may nakaabang ng pen sa mesa at sasabihin ninyo sa akin na para sa kapayapaan ng lahat? Tumingin lang si Gabriel sa kanya at muling wala na namang buo at malinaw na depensang dumating mula sa kanya. Sa gabing iyon, hindi natulog sa kama si Lyris. Umupo siya sa reading nook sa tabi ng bintana hanggang madaling araw. Hawak ang kopya ng mga dokumentong pilit ipinapadaan bilang simpleng pirmahan. Isa-isa niyang tinitignan ang mga pangalan, mga clause, mga petsa at mga pahina. Hindi pa niya lubos maunawaan ang lahat, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi aksidente ang lahat ng ito. May inihahanda ang pamilyang Sarmiento. At habang iniisip nilang mahina, tahimik at walang alam si Lyris, unti-unti namang nabubuo sa loob niya ang lakas na hindi nila inaasahan. Dahil sa unang pagkakataon mula nang maging asawa siya sa bahay na iyon, hindi na lang siya umiiyak sa sakit. Nagsisimula na siyang magduda. At minsan, ang isang babaeng nagsimulang magduda ay mas mapanganib kesa sa isang babaeng umiiyak lang ng tahimik. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang makisabay ka ulit sa damdamin ng ating bida. Habang nanonood o nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakiramdam kapag alam mong may mga kasabay kang dumadama sa bawat tahimik na sugat, sa bawat lihim na hindi masabi, at sa bawat sandaling unti-unting guguho ang isang buhay na akala mo ay panghabang buhay na. Hindi na muling nakatulog ng maayos si Lyris matapos ang gabing narinig niya sa garahe ang malamig na pag-uusap ni na Gabriel at Doña Celestina. Mula noon, iba na ang tunog ng bawat yabag sa mansyon. Iba na ang tingin niya sa mga pinto, sa mga lamesang pinapairan araw-araw, sa mga folder na maingat na inilalapag sa ibabaw ng mesa. Ang bahay na dating pilit niyang tinawag na tahanan ay lalo na lamang naging parang malaking kahon ng lihim kung saan siya ang tanging hindi lubos na nakakaalam ng kabuuang katotohanan. Gayunman, hindi siya nagpadalos-dalos. Hindi siya sumugod sa sala para komprontahin si Celestina. Hindi rin siya lumapit agad sa abogadong kakilala ni Mariel. Pinili muna niyang manood, makinig, magsaulo ng detalye. Sapagkat pakiramdam niya, sa pamilyang tulad ng mga Sarmiento, hindi sapat ang sakit para pakinggan ka. Kailangan may katibayan, kailangan may tiyempo, kailangan mas matibay ka kaysa sa luha mo. Mula sa araw na iyon, sinimulan niyang itago sa maliit na envelope sa ilalim ng drawer ng vanity ang mga kopya ng papeles na ipinapadala sa kanya. Bawat authorization form, bawat pahina na may pirma ni Gabriel o inisyal ni Basilio Cue, lahat iyon ay maingat niyang inilalagay sa hiwalay na lalagyan. Hindi pa man niya lubos na unawaan ang laman nito, daman niyang balang araw ay magkakaroon din ng saysay ang bawat pahina. Isang hapon, habang wala si Gabriel at nasa isang luncheon event si Celestina, biglang dumating sa mansyon si Basilio Cue. Hindi ito karaniwang bumibisita ng walang abiso, kaya agad na nagtaka si Lyris. Mula sa landing ng hagdan sa ikalawang palapag, nakita niyang pumasok ang accountant sa study room ni Celestina na may dalang makapal na brown envelope. Maya-maya pa, dumating rin si Veronique, suot ang mamahaling sunglasses sa ibabaw ng ulo at halatang mainit ang ulo.
Hindi malinaw ang unang salitang narinig ni Lyris, ngunit nang tumahimik ang bahay at lumayo ang mga katulong, sa kanya mas naulingan ang bahagi ng usapan na tumagos sa kanya. Hindi na ito pwedeng maudlot. Madiding sabi ni Veronique mula sa loob ng study. Kapag nagtagal pa, mas marami pang makikialam. Hindi naman basta-basta, sagot ni Basilio. May proseso at kailangan malinis ang trail. Masyado kang maingat, singit ni Celestina. Kaya nga ikaw ang binabayaran ng malaki, Basilio. Ayusin mo. Napahigpit ang kapit ni Lyris sa rehas ng hagdan. May trail, may proseso, may kailangang ayusin. Hindi pa man niya alam ang buong koneksyon, malinaw sa dibdib niya na hindi na lamang simpleng hiwalayan ang gumuguhit sa harap niya. May mga papel, may mga pangalan, at tila may gustong siguraduhin ang pamilya ni Gabriel bago pa tuluyang bumagsak ang lahat. Biglang naglangit-ngit ang pinto ng study room at mabilis siyang umatras. Bumalik siya sa kwarto nang parang wala siyang narinig, ngunit hindi na matahimik ang utak niya. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang pumasok si Gabriel sa silid. Hindi niya namalayang nakauwi na pala ito. "Nandito ka pala," sabi ni Gabriel habang inilalapag ang susi sa side table. "Oo," sagot ni Lyris, pilit na payapa ang tono. "Maaga kayata na yon." "May dadaanan pa ako mamaya," sabi nito. "May kailangan lang kunin." Tinitigan niya ang asawa. Noon, sa simpleng tingin ni Gabriel ay natutunaw ang kaba niya. Ngulit ngayon, para siyang tumitingin sa lalaking unti-unti nang hindi niya kilala. "May itatanong ako," wika niya. Napatingin si Gabriel. "Ano yun?" "May kinalaman ba ang pagpunta ni Basilio ngayon sa mga papeles na pinapapirma sa akin?" Parang saglit na tumigil ang paghinga ng lalaki, ngunit mabilis din itong nakabawi. "Bakit?" "Nakita ko siyang dumating. Nasa study siya ni na mama mo at ni Veronique." "Normal lang yun. Siya ang accountant ng pamilya. Normal din ba na parang may kailangang itago?" Humugot ng hininga si Gabriel at tumalikod muna, saka binuksan ang cabinet. "Masyado ka nang nag-iisip." Napatawa si Lyris, ngunit pagod ang tunog niyon. "Hindi ba dapat? Mula nang ikasal ako sa pamilyang ito, lahat ng hindi ko alam, ako ang pinagbabayaran." Huminto si Gabriel at marahang isinara ang cabinet. "Ano bang gusto mong marinig, Lyris?" "Ang totoo. Hindi lahat kailangang ipaliwanag sa bawat oras. At hindi rin lahat pwedeng pagtakpan habang buhay." Napasandal si Gabriel sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, halatang siya ang naiipit. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya pinili ang pagiging tapat. "Mas mabuti siguro," dahan-dahang sabi niya, "kung magpahinga ka muna sa kakaisip, hindi ka nakakatulong sa sarili mo." Doon napatingin ng diretsyo si Lyris sa kanya. "Hindi ako may sakit, Gabriel. Hindi ako hysterical. At lalong hindi ako bobo." Wala nang naisagot ang lalaki. Ngunit sa kanyang pananahimik, lalo lang lumalim ang puwang pagitan nilang dalawa. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagkawala ni Gabriel sa bahay. Minsan sinasabi nitong may hearing sa Makati. Minsan na may dinner meeting sa Ortigas. May mga gabing pasado 12:00 na ito umuuwi. Amoy mamahaling pabango at alak, ngunit hindi naman lasing. Para bang sanay na sanay ng hatiin ang sarili sa iba't ibang mundo at hindi nakabilang si Lyris sa alinman doon. Si Lyris naman ay mas lalong naging tahimik sa mansyon, ngunit ang katahimikan niyang iyon ay hindi na tulad ng dati na bunga ng pag-iiwas sa gulo. Iba na ito, mas mapagmasid, mas matalas. Napansin niya kung sino-sino ang malayang nakakapasok sa study ni Celestina. Napansin niya na tuwing may mga dokumentong dumarating, si Nika Uson ang kadalasang tagahatid, ngunit kailanman hindi makatingin ng diretsyo sa kanya ng natagal. Napansin niya rin na kapag binabanggit ang pangalan ni Risa Montesillo sa hapag ng kanian, hindi na ito basta alaala lamang, kundi parang isang hindi patuluyang isinasarang pinto. Isang linggo ng tanghali, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa mansyon dahil kaarawan ng bunsong anak ni Veronique na si Dadeo. Dumating ang ilang kaibigan ng pamilya, kabilang sina Myrna Villaflor at isang babaeng hindi agad nakilala ni Lyris hanggang marinig niyang tawagin ito ni Celestina. "Si Risa, hiha, buti naman at nakadalaw ka."
Parang may lamig na daloy na dumalo sa guludod ni Lyris. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad at eleganting babae. Maputi, maayos ang postura, may niting pino at matang sanay sa mga sosyal na pagtitipon. Ito ang dating nobya ni Gabriel, ang babaeng matagal nang ikinukumpara sa kanya ng mga taong nakapaligid sa asawa niya. "Hello?" Magalang nasabi ni Cerisa nang magtagpo ang mga mata nila. "Ikaw si Lyris, tama?" "Oo," sagot niya, pilit na kalmado. "Nice to meet you." "Ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo," sabi ni Cerisa. Sa paraan ng pagkakasabi nito, hindi malaman ni Lyris kung babala ba iyon, pangungutya, o simpleng pakikipagkapwa. Ngunit sapat na ang tagpong iyon para maramdaman niyang sinasadya ni Celestina ang lahat. Hindi aksidenteng naroon si Cerisa, isa iyong paalala, isang tahimik na pagsampal na parang sinasabing may iba pa ring bersyon ng buhay ni Gabriel na mas gusto ng pamilya kaysa sa buhay na pinasok niya. Maya-maya, nakita pa niya mula sa may mini garden na nag-uusap sina Gabriel at Cerisa sa gilid ng fountain. Hindi naman sila malapit sa isa't isa, wala ring mahahalay na kilos, ngunit ang masakit ay ang mukha ni Gabriel. Relax, nakangiti, para bang mas magaang sa dibdib nitong kausap ang isang babaeng hindi nito kailangang ipagtanggol laban sa sariling pamilya. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, hindi na napigilan ni Lyris ang sarili. "Bakit naroon si Cerisa?" Tanong niya kay Gabriel sa loob ng kwarto. Nag-angat ito ng tingin mula sa tinatanggal na relo. Kaibigan siya ng pamilya. "Alam mong hindi lang yon. Anong gusto mong palabasin? Na sinasadya ng mama mo at alam mo pero wala ka na namang ginagawa." Napailing si Gabriel. "Hindi lahat tungkol sa'yo, Lyris." Napaatras siya sa narinig. "Talaga? Birthday ng pamangkin ko iyon, hindi kailangan ng eksena." "Eksena?" Naninginig ang boses niya. 3 taon na akong ginagawang katawa-tawa sa loob ng bahay na ito at ang tawag mo sa nararamdaman ko ay eksena?" Napabuntong hininga ang lalaki. "Hindi kita kayang kausapin kapag ganyan ka." "Hindi mo talaga ako kayang kausapin," mapait niyang sagot. "Hindi kapag tungkol na sa totoo, hindi kapag kailangan mo ng pumili." Napatitig si Gabriel sa kanya. At sa sandaling iyon, doon tuluyang naunawaan ni Lyris ang isang bagay na mas masakit kaysa sa pang-urusga ni Celestina o pang-iinsulto ni Veronique. Ang pinakamabigat na kawalan sa buhay niya ay hindi isang masamang biyenan, hindi isang mapangmatang hipag, kundi isang asawang duwag, isang lalaking handang mahalin siya sa pribado ngunit hindi kayang ipagtanggol siya sa harap ng sino man. Makalipas ang ilang araw, muling nakipagkita si Lyris kay Mariel. Sa isang tahimik na kafe sa may Tomas Morato, inilabas niya ang ilang kopya ng dokumentong matagal na niyang itinatago. Binuklak iyon ni Mariel at saka siya tinignan. "Hindi ako abogado pero hindi ito mukhang simpleng household papers. Yan din ang pakiramdam ko. May mga authorization dito na delikado kapag ginamit sa maling paraan," sabi ni Mariel. "At itong ilang transfer references, bakit parang ipinapasok ang pangalan mo bilang buffer sa ilang assets?" "Buffer? Parang pansamantalang pangalan na pwedeng paglagyan habang may inaayos sa likod." Namlamig ang mga kamay ni Lyris. "Anong ibig sabihin nun?" "Ibig sabihin," maingat na sabi ni Mariel, "pwedeng ginagamit ka. Hindi ko pa masabing paano, pero hindi kita papayagang magpakakampante." Sa gabing iyon, pag-uwi ni Lyris sa mansyon, nadatnan niya si Sioning Abad sa service hallway. Matagal nang niyang kilala ang matandang kasambahay bilang isa sa pinakamatagal nang naninilbihan sa pamilya, ngunit bihira itong magsalita ng lampas sa kailangan. "Ma'am Lyris," marahang tawag ni Sioning. Napahinto siya. "Bakit manang Sioning?" Palingalinga muna ang matanda bago lumapit ng konti. "Mag-ingat po kayo sa mga pinapapirma sa inyo." Parang tumigil ang oras. "May alam po kayo?" mahinang tanong ni Lyris. Namamasa ang mga mata ng matanda ngunit hindi ito agad sumagot. "Hindi pa po ako pwedeng magsalita, hindi pa ngayon. Pero huwag po kayong pipirma ng hindi ninyo naiintindihan at huwag po kayong maniniwala na wala kayong kakampi." Bago pa makapagsalita si Lyris, mabilis nang lumayo si Sioning, dala ang basahan at timba na parang walang nangyaring usapan. Ngulit sapat na iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pag-aalinlangan, may isang taong mula mismo sa loob ng mundong kumukubli sa katotohanan ang tahimik na sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisip lang, hindi siya praning, hindi siya emosyonal lang, may totoo. At ang totoo, gaano man kalalim ang pagkakabaon, ay unti-unti nang umaahon sa ibabaw.
Kinabukasan ng nilapag ni Mika uso ng panibagong folder sa ibabaw ng mesa nila sa kwarto, hindi na ito basta tiningnan na parang obligasyong kailangang sundin. Kinuha ang folder, binuklat at isa-isang sinuri ang mga pahina. Sa may dulo, may isang pahinang walang nakasulat na salitang divorce. Separasyon. Ngunit malinaw ang diwa. Pagpapayag sa ilang disposisyon ng assets, waiver sa posibleng future claims, at kabkilala sa ilang dating kasunduan na hindi man lang ipinaliwanag sa kanya ng maayos. Napatayo siya. Sa ibaba ng pahina, nakahanda ang linya para sa kanyang pirma. Mabagal niyang isinara ang folder. Hindi pa ito ang araw ng malaking pagsabog. Hindi pa ito ang sandaling mababago ang lahat. Ngunit alam ni Lyris na narito na siya sa gilid ng isang bangin na matagal nang inihanda para sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya basta mahuhulog ng hindi lumalaban. Dahil ang babaeng tahimik na nagtiis noom sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento ay wala na. Ang kapalit niya ay isang babaeng marunong ng kumilati sa papel, sa tingin, sa bulong, at sa katahimikang mas maingay pa kaysa sigaw. At sa ilalim ng marangyang bubong ng bahay na iyon, nagsisimula ng umalingaw-ngaw ang tunog ng isang pagsasamang hindi na kayang iligtas ng pagpapanggap. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang makisabay ka ulit sa bigat ng pinagdaraanan ng ating bida. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa pakikinig. Lalo na kung ang pinapakinggan mo ay kwento ng isang babaeng matagal nang tinitiis ang sakit, pero ngayoy unti-unti nang natututong tumayo para sa sarili niya. Sa pagkakasara ni Lyris ng folder na may nakahandang linya para sa pirma niya, para ring may isang pinto sa loob niya ang tuluyang bumukas. Hindi pa niya alam ang lahat. Hindi pa malinaw ang buong lawak ng plano ng pamilya Sarmiento. Ngunit sapat na ang alam niya upang maramdamang hindi na ito basta tungkol sa isang magulong pagsasama o isang biyenang mapangmata. May mas malalim na dahilan kung bakit tila minamadali siyang pumirma sa mga papel na hindi lubos ipinaliliwanag. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na lamang siya nasasaktan. Nagsisimula na siyang maging handa. Maingat niyang ibinalik sa drawer ang folder. Kinuha niya ang cellphone at sinend kay Mariel ang ilang litrato ng mga pahinang kahina-hinala. Hindi niya kayang ilabas ang lahat ng minsanan, kaya pinili niyang isa-isang ilapit ang katotohanan sa paraang hindi agad mapapansin. Basahin mo ito kapag may oras ka. Ang maikli niyang mensahe. Halos 10 minuto lamang ang lumipas ay may reply si Mariel. Lyris, mas delikado ito kaysa inaakala mo. Huwag kang pipirma kahit anong mangyari. Itago mo lahat ng kopya at kung pwede, alamin mo kung sino ang nag-uutos sa likod. Tinitigan ni Lyris ang mensahe ng matagal. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang pangunahing nag-uutos. Kilalang-kilala niya na ang lamig ng boses ni Doña Celestina. Ang hindi pa niya lubos matanggap ay ang papel ni Gabriel sa lahat ng ito. Kasama ba talaga ito sa plano? O muli na naman siyang haharap sa mas masakit na katotohanan, na kahit wala man itong aktibong ginagawa laban sa kanya, ay pinayagan naman itong mangyari ang lahat. Kinagabihan, muling naging formal ang hapunan sa mansyon. Isang mahabang mesa, maayos na kugyertos, malamig na ilaw, at mga taong iisa ang apelido, ngulit bihirang maging totoo sa isa't isa. Naroon si Celestina sa kabisera, si Veronique sa kanan na abalang inaayos ang menu para sa charity event kinabukasan, at si Gabriel sa harap ni Lyris, tahimik at tila wala sa sarili. Inilapag ni Aling Belen ang main course, si Sioning na may tahimik na nagsasalin ng tubig sa mga baso. Walang nagsasalita sa unang ilang minuto maliban sa mga formal na tanong ni Veronique tungkol sa dekorasyon ng event at sa attendance ng ilang kilalang panauhin. Pagkaraan, si Celestina ang nagbukas ng paksa na halatang matagal nang gustong isingit. Lyris,
Malamig nitong wika habang pinuputol ang karne sa plato. Na-review mo na ba ang papers? Dahan-dahang ibinaba ni Lyris ang tinidor niya. Binasa ko po. At? Tanong ni Celestina, hindi man lang tumitingin ng buo sa kanya. Marami po akong gustong ipaliwanag muna ninyo bago ako pumirma. Huminto ang galaw ni Veronique. Hindi rin agad kumibo si Gabriel. Napakasimple ng mga dokumentong iyon. Sagot ni Celestina, hindi na kailangang palakihin. Kung simple po, mas dapat madaling ipaliwanag. Mahinahon ngulin matatag na sabi ni Lyris. Napataas ng kilay si Veronique. Nako Lyris, huwag ka nang gumawa ng issue sa mga bagay na hindi mo naman linya. Legal matters yan. Trust the people who know better. Matagal na po akong nagtitiwala, tugon ni Lyris, saka tumingin kay Gabriel. At mukhang doon ako pinaka napahamak. Nanigas ang hangin sa hapag. Si Celestina ang unang nagsalita at mas malamig na ang tono nito kaysa kanina. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Naalala ni Lyris ang dating sarili, ang babaeng laging umiiwas sa tensyon, ang babaeng mas pipiliing manahimik kaysa makabastos ng nakatatanda. Ngulit ngayon, iba na. Hindi siya sumisigaw, hindi siya bastos, ngunit hindi na rin urong sulong. Gusto ko pong maintindihan, sabi niya, kung bakit may mga authorization na tila ginagamit ang pangalan ko sa mga ari-arian at kasunduang hindi malinaw na ipinaliwanag sa akin. Gusto ko ring maintindihan kung bakit may mga waiver at clause na mukhang naghahanda sa isang sitwasyon na hindi pa man lang malinaw na napag-uusapan sa akin ng direkta. Bahagyang nabitawan ni Veronique ang kutsara. Si Gabriel na may yumuko at pinisil ang tulay ng ilong nito na tila inis na inis o pagod na pagod. Gabriel, mariing sabi ni Celestina, ikaw ang kumausap sa asawa mo. Tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo. Tapos ay tumingin siya kay Lyris. Hindi galit, hindi rin maamo, kundi arang isang taong gustong tapusin na lamang ang usapan nang hindi kailangang harapin ang laman nito. Pag-usapan natin ito sa kwarto, sabi niya. Bakit sa kwarto pa? Tanong ni Lyris. Dito naman pinaplano ang lahat. Lyris, sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Gabriel. Napatingin lahat sa kanya, pati si Aling Belen at si Sioning na nasa may gilid. Ngunit hindi umurong si Lyris. Hindi ako magpipirma, malinaw niyang sabi. Hindi hanggat hindi ko naiintindihan ang lahat. Tumayo si Celestina ng dahan-dahan. Hindi ito sumigaw, hindi nito kailangang gawin iyon. Sa katahimikan pa lang ng pagtayo niya, ramdam na ang otoridad at bantang nakapaloob doon. Napakarami mo nang nakakalimutang lugar mo sa bahay na ito, sabi nito. Pinakitunguhan ka namin ng maayos, pinatira ka namin rito, pinakain, pinasok sa mundo namin, at ngayon mag-iinarte ka dahil sa ilang dokumentong hindi mo naman mauunawaan kahit 3 beses pang ipaliwanag? Parang matagal nang iniipong pait ang umakyat sa dibdib ni Lyris, ngunit pinili pa rin niyang ayusin ang pananalita. Hindi po ako nag-iinarte, humihingi lang ako ng karapatan maintindihan ang ipinapagawa sa akin. Karapatan, mapait na uli ni Celestina. Karapatan din naming protektahan ang pangalan ng pamilya. At doon biglang nagdikit-dikit ang mga piraso sa isip ni Lyris. Pangalan ng pamilya, iyon ang laging sentro. Hindi ang katotohanan, hindi ang pagsasama, hindi ang dignidad niya, kundi ang apelidong Sarmiento. Marahan siyang tumayo. At ako po, sino ang poprotekta sa pangalan ko? Walang agad sumagot. Si Gabriel ay nanatiling nakaupo, mukhang nagdadalawang isip kung mamamagitan ba o mananahimik na naman. Si Veronique na may yumuis ng tingin na para bang nakakaasiwa ang tagpo, ngunit hindi siya inosente rito. At si Celestina, bagamat matatad pa rin ang tindig, ay bahagyang napasinghap na tila hindi nito inaasahan na darating ang araw na sasagutin siya ng ganyan ng babaeng matagal nitong minamaliit. Aakyat na ako. At para malinaw po, wala mo na akong pipirmahan na kahit ano. Hindi na siya naghintay ng sagot. Iniwan niya ang hapag, ang plato, ang malamig na ilaw at ang pamilyang matagal nang nagpasikip ng mundo niya. Ngunit sa bawat hakbang niya paakyat ng hagdan, hindi niya maiiwasang marinig ang mabigat na katahimikan na iniwan niya sa ibaba. Pagpasok niya sa kwarto, saka lamang siya napahawak sa dibdib.
Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil iyon ang unang beses na hayagan siyang tumutulok sa kapangyarihang matagal nang pumipigil sa kanya. At kahit wala pa siyang tiyak na plano, alam niyang hindi na niya kayang bumalik sa dati. Makaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Si Gabriel. Isinara nito ang pinto sa likod niya at nanatiling nakatayo roon, tila pinipili ang mga salitang sasabihin. Hindi mo kailangang gawin yun sa hapagang kainan. Milamig nitong sabi. Napatawa si Lyris ng maikli. Talaga? Ilang taon na akong pinapahiya sa mismong hapag na iyon. Magkaiba iyon. Hindi magkaiba iyon, sagot niya. Ang kaibahan lang, ngayon ako naman ang nagsalita. Humakbang palapit si Gabriel. Hindi mo naiintindihan ang pressure dito. Hindi ko naiintindihan? Napailing siya. Araw-araw gigising ako sa bahay na to na parang hindi kabilang. Araw-araw mararamdaman kong kailangan kong patunayan ang sarili ko sa mga taong matagal nang humusga sa akin. Araw-araw umaasa akong kahit ikaw lang, ipagtatanggol mo ko. Pero wala, lagi mong pinipiling tumahimik. Hindi ganun kadali. Para kanino? Diretsahan niyang tanong. Para sa'yo o para sa akin na siyang laging kailangang lumunok ng sakit dahil ayaw mong masaktan ng nanay mo? Humigpit ang panga ni Gabriel. Huwag mong isali si mama sa lahat. Napatingin si Lyris sa kanya na tila hindi makapaniwala sa narinig. Si mama mo ang kasama sa lahat, Gabriel. Iyon nga ang problema. Tahimik silang nagkatitigan ng ilang segundo, ngulit sa katahimikan iyon ay mas malinaw na mayon ang lahat. Wala na ang lalaking naghatid sa kanya sa altar na may pangakong siya ang pipiliin. Ang nasa harap niya ay isang taong matagal nang napunit sa pagitan ng pagiging anak at pagiging asawa, at pinili ng paulit-ulit ang mas madali para sa sarili nito. May gusto bang mangyari ang mama mo? Dahan-dahang tanong ni Lyris. Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Hindi agad sumagot si Gabriel. Tumingin ito sa bintana, saka sa sahig, saka muling bumalik sa kanyang mata. May mga bagay na mas mabuting ayusin ng tahimik. Parang may dahan-dahang pumutol sa loob ni Lyris. Hindi pa iyon diretsyong pag-aamin. Hindi pa buong katotohanan. Ngunit sapat na iyon. Sapat na para malaman niyang may tinatanggap na si Gabriel sa isip at sa konsensya nito na hindi pa nito masabi ng buo. Gusto ninyong mawala ako, bulong niya. Hindi ko sinabi yan. Hindi mo kailangang sabihin, ramdam na ramdam ko na. Hindi na nakasagot si Gabriel. Maya-maya pa, marahang tumunog ang cellphone ni Lyris. Mensahe mula kay Mariel. Mariel, may nakausap akong kakilala sa legal circles. Hindi raw normal ang ganitong setup. Ingatan mo sarili mo. At kung maaari, humanap ka ng taong nasa loob pa ng bahay na pwedeng magpatunay sa mga nangyayari. Napatingin si Lyris sa screen. Saka kay Gabriel. Sa loob ng bahay na ito, sino pa ang mapagkakatiwalaan niya? Biglang kumatok ng mahina sa pinto. Pareho silang napalingon. Binuksan iyon ni Gabriel at si Shoning ang naroon. May hawak na tray ng tsaa na halatang dahilan lamang para may maihatid sa kwarto. Pasensya na po, pinadala po ni Aling Belen. Hindi namin kailangan. Mabilis na sagot ni Gabriel. Ngulit bago maisara ang pinto, sumulyap si Shoning kay Lyris. Sandali lamang. Isang tingin na tila may ibig ipahiwatig. Napansin ni Lyris ang bahagya nitong pagdiin ng daliri sa ilalim ng tray kung saan may maliit na nakasingit na puting papel. Hindi umimik si Lyris. Hindi rin nagpahalata si Shoning. Maingat ditong inilapag ang tray sa side table at tahimik na lumabas. Makalipas ang ilang sandali, umalis rin si Gabriel, dala ang bigat ng usapang hindi nito natapos at ang pag-uugaling muli na namang iniwan siyang mag-isa sa gitna ng unos. Nang marinig ni Lyris ang pagsara ng pinto, agad niyang kinuha ang maliit na papel sa ilalim ng tray. Isang maikling sulat kamay lamang yon, halatang dali-daling isinulat. Huwag kang magtiwala sa anumang papel na galing sa study. May mga bagay kang kailangang malaman. Hintayin mo ako sa laundry courtyard bukas, 10:00 ng umaga. SN. Napatitig si Lyris sa papel. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin ni Shoning. Hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang mga lihim na matagal nang ikinukubli sa kanya. Ngunit malinaw ang isang bagay.
may bitak na ang katahimikan ng bahay. At kapag nagsimulang mabiyak ang katahimikan sa isang pamilyang binuo sa kontrol, lihim at pagmamataas, kasunod niyon ay hindi na basta simpleng pagtatalo. Kasunod niyon ay ang unti-unting pagguho ng lahat ng matagal nilang inakalang hindi matitinag. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang yayain kang muling makisabay sa bigat ng damdamin ng ating bida. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Minsan kasi, mas tumatatak ang isang kwento kapag alam mong may mga kapwa kang tahimik ding nakikidama sa bawat luhang pinipigil, sa bawat lihim na nabubunyag, at sa bawat umagang may katotohanang kay hirap tanggapin pero kailangan ng harapin. Hindi agad natulog si Lyris matapos basahin ang maliit na papel na iniwan ni Shoning sa ilalim ng tray ng tsaa. Paulit-ulit niyang tinignan ang sulat kamay na iyon, para bang baka magbago ang mga salita kapag pinakatitigan niya ng mas matagal. Ngunit hindi nagbago ang nakasulat. Naandoon pa rin ang babala. Naandoon pa rin ang paanyayang magkita kinabukasan sa laundry courtyard, 10:00 ng umaga. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Sa isang banda, matagal na niyang nararamdaman na may itinatagong malalim na katotohanan ang bahay na iyon. Sa kabilang banda, hindi biro ang makisangkot sa lihim ng pamilyang Sarmiento, lalo na kung ang magdadala sa kanya roon ay isang matandang kasambahay na buong buhay ay nasanay sa katahimikan. Ngunit sa puntong iyon, alam ni Lyris na wala na rin siyang ibang mapupuntahan kundi ang mismong katotohanang matagal ng pilit inilalayo sa kanya. Mabigat ang umaga ng sumunod na araw. Maaga pa lang ay narinig na niya sa ibaba ang galaw ng bahay, ang mahinang kalansing ng plato sa kusina, ang yabag ni Mang Doro sa garahe, ang boses ni Veronique na tila may kausap sa telepono tungkol sa isang event, at ang mababang tinig ni Doña Celestina na kahit mahina ay laging may kasamang otoridad. Ngulit sa kabila ng pamilyar na ingay na iyon, iba na ang pakiramdam ni Lyris. Hindi na siya ang babaeng dati naglalakad sa loob ng mansyon na iniisip kung paano makakaiwas sa init ng mata ng iba. Ngayon, naglalakad siya na may baong takot, oo, pero may kasabay na pagnanais na malaman na ang totoo. Bandang 9:00, nagkunwari siyang may sakit ng ulo upang hindi sumabay sa agahan. Nagpadala na lamang si Aling Belen ng lugaw sa kwarto, ngulit halos hindi man lang niya iyon nagagalaw. Nakaupo siya sa gilid ng kama, mahigpit ang hawak sa basong tubig, habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Nang malapit ng mag-10:00, maingat siyang lumabas ng kwarto. Tahimik ang hallway. Ang study room ni Doña Celestina ay sarado. Wala rin si Gabriel sa silid niya. Maaga pala itong umalis. Mula sa bintana sa dulo ng koridor, natanaw niya ang sasakyan ni Veronique na wala rin sa garahe. Tila sinadya ng tadhana na lumuwag ang paligid para sa pagkikita nilang iyon. Ang laundry courtyard ay nasa likod ng service area, isang bahaging hindi madalas puntahan ng mga amo, dahil para iyon sa mga katulong at utility staff. May lumang konkretong bangki roon, ilang sampayan, at pader na may bahagyang bakbak na pintura. Malayo iyon sa kinang ng sala at dining hall ng mga Sarmiento. At marahil iyon ang dahilan kung bakit doon pinili ni Shoning na maghintay. Naandoon nga ang matanda pagdating ni Lyris. Hawak ng isang basket na tuping tuwalya para hindi halatang may inaabangan pag-uusap. Mahina nitong bati nang makita siya. "Manang Sioning?" sagot ni Lyris, sabay lingon sa paligid. "Ano pong gusto ninyong sabihin?" Hindi agad sunagot ang matanda. Tumingin muna ito sa gate ng service entrance, saka sa maliit na pinto papasok sa kusina. Nang matiyak na walang parating, dahan-dahan itong umupo sa konkretong bangko at pinaupo rin si Lyris sa tabi niya. "Matagal ko na pong gustong magsalita," panimula ni Sioning. "Pero matagal din akong natakot." "Natakot kanino?" Namasa ang mata ng matanda. "Sa pamilyang pinagsisilbihan ko ng napakatagal. Sa totoo lang po, si Doña Celestina ang tumulong sa akin noon nang mabiyuda ako at wala akong matirhan. Dinala niya ako rito, pinatira, pinakain, pinag-aral pa ang bunso kong apo sa tulong ng allowance ko.
Kaya sa maraming taon, naniwala akong utang na loob ang dahilan kung bakit dapat akong manahimik. Natahimik si Lyris. Hindi niya alam ang buong kwento ni Sioning, ngunit may kung anong bigat sa paraan ng pagsasalita nito. Parang bawat salita ay hinugot mula sa budling matagal nang nakakulong. Bakit ngayon kayo nagsasalita? Maingat na tanong niya. Dahan-dahang humarap sa kanya si Sioning. Kasi po, hindi ko na kayang panuurin na gawin nila sa inyo ang ginawa nilang panakot sa iba. Hindi man pareho, pero pareho ang ugat. Kontrol, hiya, at kasinungalingan. Parang tumigas ang hangin sa paligid. Ano pong ibig ninyong sabihin? Humugot ng hininga ang matanda. Ang mga papeles na ipinapapirma sa inyo, hindi po yan simpleng administrative matters. May mga ari-ari ang pansamantalang inilalagay sa pangalan ninyo o ipinapadaan sa inyo para hindi agad masilip habang inaayos ang ilang lumang problema sa negosyo ng pamilya. Hindi naman po ibig sabihin na kayo ang may kasalanan o kayo ang may pakana. Pero kapag pumirma kayo ng pumirma, pwede kayong gawing harang. Pwede kayong gawing sisihan kapag may sumabog. Nanlamig ang palad ni Lylins. Kahit may kutob na siya, iba pa rin ang marinig ito ng malinaw mula sa bibig ng isang taong nasa loob ng bahay. Alam ba ito ni Gabriel? Mahina niyang tanong. Pumikit sandali si Sioning bago sumagot. Hindi ko po alam ang buong lawak ng alam niya, pero alam kong may mga bagay siyang hindi tinututulan kahit dapat niyang tinututulan. Mabigat ang katahimikang sumunod. Sa dibdib ni Lyris, nagsimulang magsiksikan ng sakit, puot at lumbay. Hindi niya alam kung alin doon ang dapat unahin, ngunit pinili muna niyang manatiling kalmado. May kinalaman po ba ito sa paghihiwalay? Tanong niya. May narinig kasi ako noon sa garahe. Mabagal na tumanggo si Sioning. Matagal na pong gustong ayusin ni Doña Celestina na mawala kayo sa pamilya nito. Nung una, akala ko po simpleng hindi lang kayo gusto kasi hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Pero habang tumatagal, napansin kong may mas malalim. Sa tingin ko po, gusto niyang matapos ang pagsasama ninyo nang hindi kayo nagkakagulo at nang hindi masisira ang pangalan ni Attorney Gabriel. Kaya po habang pwede pa, inaayos na nila ang mga papel, ang mga kwento at ang mga posisyong pwedeng ipangdepensa. Mga kwento? Ulit ni Lyris. Opo, nayuko ang matanda. May mga pagkakataong narinig kong pinag-uusapan nila na kayo raw ang mahina ang ulo sa pera o kayo raw ang masyadong emosyonal o kayo raw ang gustong humiwalay dahil hindi kayo masaya sa buhay dito. Para bang unti-unti pong binubuo ang versyon ng kwento na pwedeng paniwalaan ng iba kapag dumating na ang tamang oras. Napakagat ng labi ni Lyris. Hindi na iyon simpleng pang-iinsulto. Iyon ay planadong pagbubura sa reputasyon niya. Bakit walang nagsasabi sa akin? Bakit ngayon lang? Dahil takot po ang mga tao dito. Si Aling Belen, takot mawalan ng trabaho. Si Mang Doro, may maintenance ang asawa at walang ibang pagkukunan. Kahit si Basilio Ke, may bahagi ring natatakot dahil maraming taon na siyang konektado sa pamilya. At si Nika Uson, alam kong nahihirapan din, pero empleyado lang siya ni Attorney Gabriel. Lahat kami rito may dahilan kung bakit hindi makasalita. Pero ako po, buntong hininga siya. Matanda na ako at ayoko nang dalhin sa hukay ang konsensa ko. Naging mainit ang mga mata ni Lyris. Hindi dahil gusto niyang umiyak agad, kundi dahil sa wakas ay may isang taong hindi siya tinatrato na para bang wala siyang karapatang malaman ng totoo. May isa pa po, dagdag ni Sioning, mas mahina na ngayon ang boses. Huwag po kayong mabibigla sa sasabihin ko. Napahawak si Lyris sa gilid ng bangko. May mga usapan na noon pa man sa pagitan ni Doña Celestina, ni Ma'am Veronique at ng kaibigan nilang si Myrna Villaflor tungkol kay Cerisa Montesilio. Hindi ko masasabing may relasyon pa sila ni Attorney Gabriel, wala akong nakitang ganon. Pero alam kong gustong-gusto ni Doña na kung sakaling matapos ang kasal ninyo, hindi na mahirapang ibalik si Cerisa sa bilog ng pamilya. Parang may malamig na bakal na dahan-dahang idinikit sa dibdib ni Lyris. Hindi pala aksidente ang pagpapakita kay Cerisa sa birthday ni Tadeo. Hindi pala iyon simpleng pagbisita lamang. Isa iyong pahiwatig, isang pagsubok, isang paraan para ipadama sa kanya na may nakahandang kapalit sa oras na tuluyan na siyang itaboy.
Alam po ba ni Gabriel iyon? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ko po alam, pero isang bagay ang alam ko, sabi ni Sioning habang nakatingin diretso sa kanya. Kung totoong mahal kayo ng isang lalaki, hindi niya hahayaang pag-usapan ng buong pamilya ang kapalit ninyo habang buhay pa ang pagsasama ninyo. Parang may tumama ng diretso sa buto ni Lyris sa sinabi nito. Mas masakit minsan ang simpleng katotohanan kaysa pinakamalakas na sigaw. Saglit silang natahimik. Mula sa kusina, narinig nila ang mahinang tawag ni Aling Belen kay isa sa mga utility boy. Sa kabilang bakod naman ay may tumahol na aso. Sa ordinaryong umagang iyon, tila lalong luminaw ang katotohanang ang mundo ay nagpapatuloy kahit may buhay na tahimik na nababasag. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ni Lyris. Tinitigan siya ni Sioning ng may halo ng awa at paghanga. Una po, huwag kayong pipirma. Pangalawa, itago ninyo lahat ng kopya. Pangatlo, huwag ninyong hayaang kayo ang maunang magmukhang galit o mawalan ng kontrol. Gusto po nilang maging emosyonal kayo para mas madali kayong palabasing unstable. Kailangan ninyo pong maging mas maingat kaysa sa kanila. Tumanggo si Lyris, pilit pinipigil ang pagyanig ng dibdib niya. May ipapakita po ba kayo sa akin? Katibayan? Tanong niya. Sandaling nagdalawang isip si Sioning. Pagkatapos ay marahan nitong inilagay sa ibabaw ng tuwalya ang isang maliit na susi. Hindi ko po ito pwedeng ibigay ng matagal. Sasauli ninyo sa akin mamaya o bukas. Ito po ang duplicate ng maliit na drawer sa lumang aparador sa linen room sa tabi ng study. Noon ko po iyong nalinis at minsan may mga lumang papel na doon pansamantalang nilalagay bago ilipat sa study. Hindi ko alam kung may natitira pa, pero baka may makita kayong makakatulong. Kinuha ni Lyris ang susi na tila iyon ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buhay niya. Salamat, bulong niya. Napangiti si Sioning, ngunit malungkot iyon. Huwag po ninyo akong pasalamatan agad. Sana lang po, kung ano man ang mangyari, mailigtas ninyo ang sarili ninyo bago pa nila kayo tuluyang igapos sa kwentong sila ang sumulat. Pagbalik ni Lyris sa loob ng bahay, tila iba na ang bawat pader. Bawat sulok ay parang may itinatagong tala. Bawat pintuan ay parang daan papunta sa isang bersyon ng katotohanan na matagal nang sinarhan sa kanya. Pumanhig muna siya sa kwarto at isimilid ang maliit na susi sa lihim na bulsa ng kanyang handbag. Tapos ay tinitigan niya ang sarili sa salamin. Hindi na siya ang Lyris na dumating sa mansyong iyon na dalang tiwala, kaba at pag-asang mapapamahal din siya balang araw sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi na rin siya ang babaeng ilang taong naghintay na mangyaring himala sa katahimikan ni Gabriel. Ang kaharap niya ngayon sa salamin ay isang babaeng nasasaktan pa rin, oo, ngunit gising na. Isang babaeng sa wakas na naiintindihan ng ang problema ay hindi ang kakulangan niya bilang asawa, babae o manugang. Ang problema ay napasok siya sa isang bahay na sanay gawing sandata ang pangalan, pera at takot. Bandang hapon, dumating si Gabriel nang hindi inaasahan. Nadatnan niya si Lyris na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana na may hawak na libro ngunit hindi naman nagbabasa. Bakit hindi ka bumaba kanina? Tanong nito. Tinatamad ako, sagot niya. Tumawag si mama sa akin. Sabi niya iba na raw ang kilos mo. Bahagyang napangiti si Lyris ngunit walang init. Baka ngayon niya lang nakita. Lumapit si Gabriel at tumayo sa harap niya. Ayokong lumala pa ito. Hindi naman ako ang nagpapalala. Lyris, hindi ako pipirma. Putol niya, diretso ang tingin. At kung may plano kayong ayusin ang tahimik, mas mabuting sabihan mo na ako ngayon pa lang. Napatitig si Gabriel sa kanya. Sa unang pagkakataon, tila hindi nito inaasahang ganoon katatag ang sasalubong sa kanya. Ngunit muli, ang pinili nitong ibigay ay kalahating katotohanan. May mga desisyong kailangan nating harapin bilang matatanda. Kung ganon, malamig na sabi ni Lyris, simulan natin sa pagiging totoo. Hindi na sumagot si Gabriel. Ilang segundo itong nanatili roon, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid. At sa pagsara ng pinto, doon ganap na naramdaman ni Lyris na tapos na ang panahon ng pag-asa na kusa siyang ililigtas ng asawa niya. Mula ngayon, sarili na niya ang kakampi niya.
At habang papalubog ang araw sa labas ng mansyon ng mga Sarmiento, hawak niya sa loob ng palad ang munting susi na maaaring magbukas hindi lamang ng drawer sa linen room, kundi ng pintuang matagal nang nakakandado sa kanyang harapan. Ang pintuan papunta sa katotohanang magpapabago sa buong takbo ng buhay niya.